Our scripture reading. Our text is found in 2 Peter 3:9. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Purpose sa long suffering para sa repentance. Huh? Second Peter 3:9. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but it's a long suffering towards us, not willing that any should perish, but all should come to repentance. Ano ganun? Second Peter 3:9, purpose sa mga pag-antos de. Hindi ka na? Ang Ginoo. Hindi ka na? Huh? There's no. Huh? There's no. Sickness. Long-suffering, often understood as patience under trials or extended endurance, it is not easy to embrace. It challenges us to remain steadfast and gracious in the face of adversity, pain, or difficult people. Yet, it is a powerful reflection of God's character. God's patience toward us is a perfect example of long-suffering. Despite our shortcomings, delays in obedience, or struggles to trust Him, He waits patiently, extending mercy and grace. This teaches us to mirror His patience in our own lives, both in relationships with others and in enduring trials with hope. Long-suffering doesn't mean passively tolerating injustice or pain. It's active trusting that God is at work even in what seems unbearable. It's the strength to keep going, to love when it's hard, and to wait when answers seem delayed. Ano? God's long-suffering toward us. When we reflect on our own lives, we can see countless moments when God was patient with us. He waited for us to repent, learn, and grow, even when we made mistakes or turned away. His patience is tied to His love for us. He wants all to come to repentance and experience His grace. Example from Scripture, the story of Jonah highlights God's long suffering toward the people of Nineveh. Though they were living in sin, God gave them a chance to repent and turn back to Him. Jonah's impatience contrasts sharply with God's mercy and patience.
Reflection question: how has God shown long-suffering in our own life? How does this inspire you to be patient with others? Number 2, long-suffering in relationship. Long-suffering is often most tested in our relationships, whether it's forgiving someone who repentantly hurts us, bearing with the weaknesses of a loved one, or waiting for a prodigal child to return. Long-suffering requires us to rely on God's strength, biblical guidance, bearing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. Colossians 3:13. Practical application. When someone tries your patience, take a moment to pray before responding. Ask God for the grace to see the situation through His eyes. Remember, practicing long-suffering doesn't mean condoning sin or harmful behavior, but it does mean extending grace and leaving room for God to work. Long-suffering in trials. Long-suffering is also about enduring difficult circumstances. Sometimes we pray and wait for breakthroughs that seem delayed. We face illnesses, financial struggles, or emotional pain that linger longer than we hope. It's in these moments that long-suffering depends our faith. Example from Scripture: Job is a powerful example of long-suffering. Despite unimaginable loss and pain, he remained faithful, trusting in God's sovereignty. His perseverance brought about not only restoring but a deeper understanding of God's character. Encouragement. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. James 1:4. God uses these seasons to refine us and draw us closer to Him. Long-suffering shapes our character and strengthens our reliance on God. Steps to cultivate long-suffering. Pray for the Holy Spirit. Pray for the Holy Spirit's help. Long-suffering is a fruit of the Spirit, meaning we cannot develop it on our own. Ask God to fill you with His Spirit daily. Meditate on patience. Spend time reflecting on how God has been patient with you. This will help you extend the same grace to others. Embrace the wait. Instead of fighting against seasons of waiting or trials, ask God to show you what He's teaching you in the process. Choose love. When tempted to react in frustration, pause and respond with love. Long-suffering is rooted in a heart of love for God and others. Pwede na prayer? Eh? Mampu na. Okay. Ito yung sabitan nyo. Long suffering requires
Agree natin yung long suffering does not mean you have to tolerate injustice. Ha? You have to tolerate injustice. Ito dahil. Bukan di ka kasi gusto ko mo na mindset sa ano ba? So issue ka Doesn't mean baga na itolerate ang injustice. Ano sa may point? It means unsa? trusting in God's time na ka na. Only yun, trusting in God's time. Siya na mo to intervene. Sudan eh. Kaya ang pagsabot sa uban, mga injustice, ikaw mismo, pinangyag yung justification, ang rock, reason out with about it. If you think that you are right, Sige na. Buwatal mo panahon. grabe din mo sa feeling na. Isod, kung human mo, nag-ingon na the fruit of the Holy Spirit is you cannot aqua, di mo ma-cultivate in your own. You have to ask God, ano sa Ginoo? Ito rin, unsa mo sabtan? Leksyon. Okay. Unsa? So yung realization sa karon nga study. Ano ko ah? No. Unsa? Long suffering requires you to trust despite. Sige, unsa? Lungo. Long suffering requires you to trust in God despite what doesn't make sense. You have to keep moving forward. Counter mo mga pag-antos, grabe mga pag-antos, imo na naon si Hope, yun sa yung agian ni Hope, yun sa ni Hope, pag-anchor ang mga kalisod. Ngayon siya o grasya sa Ginoo. Before ko ka move up sa mga kalisod o mga apel ng mga insulto, mga kasakit, di mo hunahunaon daan ngayo pag-grasya sa Ginoo. Di ka mo tubag gayon. Mabawasan ka, God. Bawa sa kagayon. Kung kami na, God. Nay, nagawin mo kami na. Long suffering. Di kong up. Isa day, instinct sa tao ba? Mas man, pray without ceasing, gifted. Oo. Tanani mo ba? Lord, So, klaro na kayo nga gi-insulto ka, klaro na kayo nga gikuang ka. Ang advice Ginoo, biblical advice. Di ka mo react dayon. Pause and pray. Ini, inuuna-una i-divert niyo ngadto sa Ginoo. Ay, tubog na. Ako ay ka. Kaya ka wala. Salay ka biya. Anong nalagay ko? Sama. May pamagay. o dito,
Worthy, no? Kung nabalik ang No, Ginoo, di kita worthy. Hindi ka satisfied, di ka ka-insulto balik. Hindi ka ka-fight back. Hindi ka satisfied. Kung wa pagi maluwas, kung mabalik ang Ginoo, way maluwas diha. Sa tuwa, dire sa tuwa, wa maluwas. Labi na nang palito nimo ang awan. So, wa kay labot, ikay mo palit. Kaya maglagot ka. Lagi kas to baba. Yung long suffering mga pagantos, maminunggan nga dagko kay mata, kaman kay buka, dako kay ubag. Mukha ng gawas ang simple giingon sa Biblia. Simple pero reason. Imo din naday di i-reflect din mo ang nagiang suffering ni Job na grabe to ka injustice kung naon kung siya labot siya pwede mong sample ano. Okay. Sige na ito. Masag-usa. Salamat sa Balang Espiritu mo din nag-agni ka ng mga Diyos sa pagtuon sa mga balaang pulong ng naglaw. Salamat o Diyos ko sa kanan mo mga grasya ng mga buko sa kanan mo ang nadawat ang mga ko maglipayan. Salamat usab sa mga pagsulay na amo ang na-experience ng mga ko. Kami nag-aampok ng ikaw magalig-on sa aming kasing-kasing. Dahil kami o Diyos o grasya sa pag-practice amahan sa bunga sa Espiritu o Diyos ko. Nakit na ang among pagpasaylo, ang among pag-antos o Diyos ko o pag-pangayo kanimo o grasya aron sa mga pagsulay ng pag-antos amok kining lampasan naman ko. Kapa mong kasing-kasing kung na Diyos nga musalig diha kanimo sa kanang mga butang. Ay tubuti Diyos nga mawala kami tungod sa mga garbo, tungod sa mga ipahuna-huna o Diyos nga sakto kami ang apan gai kami kanunay sa balang espiritu nga di na among ma-realize ang inyong grasya, inyong kaluoy o ang pagsalig na kanimo sa tanan ng mga kamitabo o sa tanan ng mga kamitabo so review yung kasing-kasing sa matagtak na o kita o Diyos ang imong batungugma ka na mo harong kini o Diyos ko kami mapuno sa imong gugma o amok sa tin nga itapahat nagto sa mga katawhan kaming gaampo mga Mr. Papabi sa pinasahit na ang kalinaw ilan ang kapot o Diyos ko ang pagsinagtanay o Diyos ko ang lugar sila mga nikapa ang ilang kasing-kasing o hunahuna na magbalik ang kalinaw o gugma sa matagusa kaya kanila o sa biyampok si Ma'am Carmen nagruhi sa Diyos ko walang posible diha sa imong kamot kami nagasalig na ikaw mag-aayo kaniya igay sa chance sa Diyos ko ang recover o makabalik sa pagsimba diya kanimo samtang at na pa siya nagugod ng kalbutana abangi usab sa pagpamili naman ko sa iyang pag-alagad kanimo na magpinarong na siya man ko muna kaming tanan o Diyos ko gai kami kanunay kaigmat o pagbantay na dili kami magkumpiyansa o Diyos ko sa mong pagalingon dili kami magsalig sa mong pagalingon makaningkamot kung dili akong isalig ni kanimo ang tanan panalangini sa bakos kung trabaho karon sa akong pangayo tabang diya kanimo nga makabot na ko ang collection efficiency o sales efficiency karon pula ng mga kapita ikaw ang Diyos nga gamanan kung kami musalig kanimo
wala imposible o Diyos ko. Ako sa giampo si Karil sa iyahang sitwasyon sa kalisod na iyang giatubang karon mga kahadlok o Diyos ko. Bangi siya sa iyang una-una o kasing-kasing nga mosalig siya completely siya kanimo dili sa iyang pagalingon naman. Ang mga kabalaka kahadlok sa iyang una-una huwag tanga kinamahan ko. Kabangi siya na kunsaran sa balang espiritu nga mo-surrender siya completely niya kanimo o Diyos ko. Sa iyang giatubang karong ng mga problema o mga kahadlok suliran sa iyang pag-eskwela. Dili niya makita ang kalisod kung dili makita niya ang imong grasya, imong gugma, naway pagkausap. Kaya kaniyaman. Ako sa giampo, si Patricia sa iyang umaabot nga kasalamahan ko nga ang ilang plano, kini malambuon, kini mahinayon ang mahal, sumala sa ilahang ginaplano, uban ni sila sa kanunay. Ayaw sila biyay, o Diyos na ako sa giampo sa umbril, na ikaw mag-auban kaniya, maksintro niyong una-una, kani mo o Diyos, dili sa mga butang na makadistract kaniya o Diyos ko. Kabangi siya na makaplano sa tarong sa iyahang panahon o sa iyahang mga obligasyon. Hindi niya sa Sigia, ban siyang pamilya karon dito sa Thailand na ikaw protektar kanila, mabukbok sa panalangin na hiyangay kanila o Diyos ko. Kabangi kami amahan sa among mga kalibutanon ng mga plano at kini matuman o mahasubay sa imong kabubuton ni Diyos. Ang imong kabubuton mo ay amo o Diyos nga tumanon dili ang among kaugalingon Diyos. Ikaw ni balo sa among umalabot o sa among isalig kanimo ang tanan o Diyos. Ikaw ang Diyos na gamahanan, Diyos sa lukma, Diyos sa panalangin, Diyos sa proteksyon. Ang tanan amahan ang mong isalig, salamatan ng dawat sa nanang Diyos. Diyos ang maluluwas. Amen.